Ang inyo pong katabi, saan nanggagaling ang kagalakan? Pag maraming pera. Ay, sino ba naman pong hindi magagalak? Hindi po ba kapag marami kang pera? O di kaya yung mahal mo, mahal ka rin. Mas mahal ka kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Di ba? Magagalak tayo. Okay, yung mga tao na gustong-gusto natin, gusto rin tayo. Magagalak po tayo. Sabi niya, again, si Jesus po ang nagsasalita, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. So binabanggit po ng Panginoong Hesus dito yung kanyang sariling kagalakan. Saan po ba nagsisimula ang kagalakan ng Panginoong Hesus? Palagay po ninyo, sa kanyang relasyon sa Ama. Ang inyo pong katabi, saan nanggagaling ang kagalakan? Pag maraming pera. Ay, sino ba naman pong hindi magagalak? Hindi po ba kapag marami kang pera? O di kaya yung mahal mo, mahal ka rin. Mas mahal ka kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Di ba? Magagalak tayo. Okay, yung mga tao na gustong-gusto natin, gusto rin tayo. Magagalak po tayo. Pero si Jesus, iba. Yung kagalakan po niya, hindi nanggagaling sa kung anumang mga bagay. Ang kagalakan po ni Jesus ay rooted sa relasyon niya sa Father. At nagagalak po ang Panginoon dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Sino po sa inyo nagagalak sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama? Hindi po ba minsan, ang hirap sumunod sa kalooban ng Ama no? Lalo na kung gustong-gusto mo yung isang bagay, pero sabi ng Panginoon, wag. Parang ang hirap magalak, tama po ba? Pero si Jesus, nagalak siya, na naging perfect yung kagalakan niya, kahit na parang ayaw niyang tumuloy sa cross, pero yun yung kalooban ng Ama. Tumuloy pa rin siya. So nanggagaling po ang joy ng Panginoong Jesus sa relasyon niya sa Father. At sabi ng Panginoon, kung ano yung joy na nanggagaling sa akin, ganun din yung joy na ibinibigay ko sa inyo. At saan daw po nanggagaling ang kagalakan? Sa pag-ibig. Hindi po ba kapag kayo ay umiibig, kayo ay galak na galak? Tingnan niyo po yung katabi niyo, nangingiti. Kasi naranasan niya yung umibig eh. Alam niyo, madali lang naman maging masaya outside. Pero hurting deep inside. Amen? But why not we are joyful outside and full of joy? Binaliktad lang po, Joyful outside and full of joy inside. Yung bang hindi mo pinepeke ang iyong mga ngiti? Yung kasiyahan mo kapag marami kang kasama, hindi mo pinepeke. Versus kapag ka ikaw ay nag-iisa. Ang prayer ko, ang maging kagalakan talaga natin, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ang kagalakan po ay hindi base sa mga nangyayari sa ating buhay, kundi ito ay base sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi ni James, count it all joy. Magalak kayo, dumaranas man kayo ng troubles, ng challenges sa inyong buhay, sapagkat alam nyo, nakasama nyo ang Panginoon. Amen po ba? Pero totoo po ba yun, na pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, nagagalak pa rin tayo? Nagagalak ka pa rin ba? Kaya nga, binabahagi po sa atin ng Panginoong Hesus yung joy. Ine-urge niya tayo na sa ating mga mananampalataya, palakasin natin, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi yung relasyon po natin sa Panginoon, yun ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Nagiging perfect ang joy kapag meron po tayong relasyon sa Panginoon.